ng Diyos. Content natin ngayon ay tungkol sa spiritual na pakikibaka, spiritual warfare. Sapagkat sa Exodus 15 verse 3, sabi dito, the Lord is a man of war. Lord is His name. Sinong Lord ang nakibaka sa pakikibaka laban sa Diablo? Sino ang Panginoon na nakikibaka para sa mga tao? Hindi ba't ang Panginoon na tinutukoy dito sa lumang tipan ay ang Panginoon na napako sa cross? Hindi ba siya ang tinutukoy dito? Na siya yung nakibaka sa bigat at parusa ng kasalanan ng tao? Hindi ba siya ang nakibaka laban sa Diablo sa first 40 days of prayer and fasting preparation for the ministry of Jesus? The Lord is a man of war. Lord is His name. Pero kinakailangan nating makita yung Revelation. The book of Revelation, mayroong tatlong labanan. Unang labanan sa Revelation 12:7 na nakipagbaka ang Diablo, ang dragon, laban kay Michael na mandirigma ng Diyos, at sila'y natalo ang Diablo, at sila ay nawala ng puwang sa langit. Sa Revelation 4:10, pinahayag na yung pagbabalik ng Panginoon sa Kristo ay gagapusin ng Diablo. Sa loob ng 1,000 taon, tatanikalaan siya. Ngunit sa Revelation 13, verse 7, dito ang katotohanan na dapat nating malaman. Sapagkat may portion dito na ang mga banal ay gagapiin niya dito sa lupa. Sabi dito, and it was given unto him to make war with the saints. Nakibaka siya sa mga banal at pagtatagumpayan niya sila. And power was given him over all kindreds and tongues and nations. So ano yung banal? Ito yung mga taong naniniwala sa Diyos. Ito yung mga taong sumampalataya sa Diyos. At ang nais lang nito ay ang kabutihan ng mga bagay na tatanggapin nila galing sa Diyos. Pagpalain sila sa lahat ng material na bagay. Pagpalain sila sa kanilang pisikal na katawan. Pagpalain ang kanilang tinatangkilik, pagpalain ang kanilang pamilya, pagpalain na magkaroon ng magandang buhay sa mundo. Ito yung mga banal na sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit yung hinahanap ng Diyos ng mga tao, sila yung magiging bahagi sa pakikibaka ng Diyos laban sa Diablo. So dito nating makikita na ang pakikibakang ito ng anghel ng Diyos laban sa dragon at nagtagumpay ang panig ng Diyos sa pamamagitan ni Michael, natalo ang kaaway at nawalan sila ng puwang sa langit. Dito natin kukunin bakit magagapi ang kaaway ang mga banal sa bahaging ito ng Revelation 13 verse 7. Maring katanungan ito, bakit natalo? Bakit matatalo yung mga taong naniniwala sa Diyos na tinaguri ang banal? Sa lumang tipan, aklat ni Joshua, matapos ang matagumpay na pakikibaka ni Joshua sa Jericho, na kung saan itinuro ng Diyos na kailangan nilang mag-march siya sa loob ng 7 bisis, isang bisis, isang araw. Ngunit
sa ikapitong araw, magmamarcha sila, katapos mayroon silang ihipan na mga pagkakarampit. Sisigaw sila sa Panginoon. Nagtagumpay sila doon. Ngunit yung kasunod na napakalit na bayan ng Hai, natalo sila. At bakit sila natalo? Sapagkat naroon ang kasalanan sa kanilang kalipunan. Now, sa salita ng Diyos, sa Exodus 15:3, the Lord is a man of war. Meaning, ang Panginoon, Diyos, ay naghahanap ng mga tao sa pakikibaka. Ngayon, sa pakikibaka nato, kinakailangan nating maunawaan ang prinsipyo ng Diyos upang huwag tayong magapi ng kaaway. So, ang spiritual warfare, ang layunin ng video ito ay upang tayo ay sangkapan ng kalakasan na galing sa Diyos, unawa na galing sa Diyos, paano tayo maging mananagumpay laban sa kaaway ng ating buhay. So, ang madaling sabi, dahil may kasalanan sa kalipunan ni Joshua, para sa kanilang next conquering sa kingdom ng Hai, sa kaharian ng Ai, natalo sila. At napanghinaan ng loob si Joshua. Sapagkat mayroong nasugatan sa kanila, mayroong nagsitakbuhan. Nasa ganong panghihina ng kalooban si Joshua, sinabi ng Diyos, tumayo ka, bakit ka nagkaganyan, may kasalanan sa kalipunan ng Israel. So, ang ibig sabihin, ang Revelation 13, verse 7, ito yung mga banal na naroon ang tinatawag na secret sin. Ang mga bagay na hindi pumapasok sa kanilang isipan. Mga bagay na inaakala nilang tama sa kanilang pinaniniwalaan. So itong kasalanan ito ang magbibigay dahilan para pagtagumpayan ng dyablo ang mga banal na sinasabi sa Revelation 13. Sapagkat never natalo ang Diyos sa labanan, siya naparito sa lupa. Never natalo ang ating Panginoon sa Kristo. So dito, makikita natin yung susi ng pagtatagumpay. Sa Book of Judges, sa buhay ni Gideon, dito ating makikita na mayroong laban sa Midian. So, ang ating titingnan ang Judges chapter 7. Dito ating makikita yung labanan na inutos ng Diyos kay Gideon. Laban sa mga Midianite. Kaya nga, the Lord is man of war, sapagkat binabakan niya ang bawat kaharian na hindi nagpapasakop sa kanyang pamamahala. So dito makikita natin na itinuro ng Diyos na mayroong labanan sa bansang Midianites, sa mga taong ito. Nagpatawag ng mga sundalo si Gideon at ang nag-response ay 32,000. Nakita ng Diyos yung marami. Sabi ng salita ng Diyos, baka magyabang ang mga Israelita laban sa Diyos kapag sila'y nanalo at nagtagumpay, nasasabihin ng mga Israelita dahil sa kanilang kalakasan, nagtagumpay sila sa kaaway. So ang ginawa ng Diyos, yung 32,000, nagsabi siya, sino yung matatakutin? Sino yung mapanghinaan ng loob? Umuwi sa kanilang mga tahanan. Bumalik. At bumalik ang 22,000, ang natira ay 10,000. Nakita pa rin ng Diyos na marami. Sabi ng salita ng Diyos, dalhin mo sila sa ilog, painumin mo sila ng tubig. Pagdating doon sa ilog ng mga sundalo, ang Diyos ay nagbigay ng palatandaan kung sino yung mga uhaw sa tubig na umiinom na parang aso.
Talagang tutuwad. At halos sa 10,000 katao na uminom, 9,700 ang uminom na yumukod sa tubig. 300 lamang ang uminom na hawak ng kanang kamay ang kanilang sandata at ang kaliwang kamay ang isinasandok sa tubig para painom. At ito ang nakita ng Diyos, na sa mga bagay ng pagpapala, huwag isubsob ang sarili. Kailangan hawak ang sandata ng kaalaman ng pakikibaka, sapagat anumang oras sumugod ang kaaway, alam mo na pagtatagumpayan mo siya dahil makikita mo siya, hindi ka masusurprise. So dito ating makikita yung labanan ng disenyo ng Diyos nitong end times against the Antichrist, against the dragon, against the devil. So ang content natin ay upang tayo ay sangkapan ng Diyos. Nasa kabila ng tinatamasa nating mga bagay sa mundong ito, kung sagana ka sa mga bagay tungkol sa pera, hindi mo problemahin ang tungkol sa pera. Kung ang iyong katawan ay malusog at malakas, hindi mo problemahin ang tungkol sa mga bagay ng iyong katawan. O kung tungkol naman sa iyong pamilya, hindi mo problemahin. Pero ang paalala ng Diyos, huwag mong isubsob ang iyong sarili sa mga bagay nito. Kailangan meron kang alam at hawak mo ang sandata sa pakikibaka, sapagkat ang Diyos ay Panginoon ng pakikibaka. So sa madaling sabi, mula sa 32,300 lang ang naging qualified. Ang ibig sabihin, nais ng Diyos ng mga taong 100% dedicated sa spiritual warfare, sapagkat ang Diyos buhat pa sa langit ay nilabanan ng dyablo, bumaba ang Diyos sa lupa, nilikha niya ang mga tao para ipagpatuloy ang labanan nito at tinalo ang tao, ang unang tao, si Lucifer. Ngunit sa pagdating ng ating Panginoon Kristo, nagtagumpay ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. So, nais ng Diyos na ating malaman na mayroon tayong spiritual na pakikibaka. Kaya sinasabi sa Korinto, 2 Corinthians chapter 10, ito ating makikita, ang sabi ni Pablo, chapter 10, verse 3 to 4, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of the strongholds. So, meron tayong pakikibakang spiritual na kailangan nating on guard tayo. Hindi pwedeng isubsob mo ang iyong sarili na tulad doon sa 9,700 nang dinala sa pag-inom ng tubig sa ilog. Sinubsob nila ang kanilang sarili na hindi nila iniintindi na anumang oras sumugod ang kaaway, tiyak ang kanilang pagkatalo. At ito ang mangyayari sa huling araw sa Book of Revelation chapter 13 verse 7. Kapag ka ang mga banal, ang mga Kristiyano ay hindi alam ang tungkol sa spiritual warfare, tungkol sa Exodus 15:3, ito ang mga Kristiyano, ito yung mga banal na gagapiin ng dyablo sapagkat hindi nila alam kung paano labanan ang dyablo. Ang Diyos ay Diyos ng banal na plano at layunin. Ang purpose ng video ito, kung tayo gisingin, haharap tayo sa ayaw natin sa gusto, sa labanan ng buhay. Ang labanan ng dyablo at ng Diyos sa langit, ibinaba ng dyablo sa lupa. At ang subject ng labanan ito ay ang tao na may pagtitiwala sa Diyos. Ngunit naparito ang ating Panginoon Kristo para sangkapan tayo ng pagkatagumpay. Kaya sabi sa Ephesians chapter 6, suotin ninyo ang mga sandatang ito na mula sa Diyos. So, kinakailangan natin
maunawaan ano ang layunin ng Diyos sa spiritual warfare. Ang unang labanan sa langit, binaba sa lupa, labanan sa pagitan ng Diyos at ng tao at ng diablo. Nakuha ng diablo ang tao. Una pa lang, sa Genesis pa lang, kailan kay Eva. Ngunit sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, yun ang susi ng ating pagtatagumpay sa pakikibakang espiritual laban sa kaaway ng ating kaluluwa. Nawa, meron tayong natutunan sa video ito. Nawa ang Diyos at ang Holy Spirit sa pangalan ng Panginoon sa Kristo magbigay sa atin at magbukas sa atin ang spiritual na mga bagay na mabukas yung ating spiritual na pangunawa. Ating makita na mayroong labanan na kinakailangan natin. Naroon tayo sa panig ng mananagumpay. Naroon tayo sa panig ng ating Panginoon sa Kristo. The Lord is a man of war. The Lord is His name. Sa Diyos ang papuri, kaibigan, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, Wonders Impact, please subscribe and hit the notification bell upang ikaw ay maging updated sa mga video pa natin ibabahagi sa inyo. At ang content natin lagi ay mayroong kalaliman na patungkol sa mga bagay ng Diyos, sapagkat ang Diyos tumatawag sa kalaliman tumatawag sa kalaliman, at sa 1 Corinto chapter 2, ang Holy Spirit ang nakakaalam ng mga malalim na mga bagay ng Diyos. So nawa ang Holy Spirit ang patuloy na magbigay sa atin ng unawa at kapahayagan sa mga bagay tungkol sa salita ng Diyos. Sa Diyos ang papuri.